everyone, I'm Regine Marcels and I'm the next reporter, and I'm going to discuss about the poems written by Rizal when he is studying at Ateneo. So, the first poem na isinulat ni Rizal is yung To My Fellow Children, and sa Tagalog is Sa Aking Mga Kabata or Kabata. So, pinaniniwalaan na yung tulang To My Fellow Children is una-unang isinulat ni Rizal na Tagalog poem at his age of 8 nung siya ay nag-aaral pa sa Ateneo. So, binibigyang diin dito ni Rizal sa tulang ito na mahalaga yung pagmamahal natin sa sarili nating wika. And naniniwala si Rizal na ang pagmamahal sa sariling wika is nagsisimbolize as kalayaan or pagkakakilanlan ng isang bansa. Yung tulang ito is na-publish siya after ni Rizal mamatay. Bakit nga ba ito isinulat ni Rizal? So, isinulat ito ni Rizal para i-inspire yung mga kabataan na gamitin or ipakita yung talents nila at maging the best kung sino man sila. And at yung purpose niya din kung bakit niya isinulat to is para i-encourage yung mga kabataan na maging proud kung sino man sila, kung sino man tayo as a kabataan. At yung unang hakbang para ipakita na proud tayo kung sino tayo as a Pilipino is kailangan gamitin natin yung ating mother tongue or yung native language natin para ipakita sa maraming tao na tayo are proud as a Pilipino. Gamitin natin ito sa pakikipag-communicate or sa pakikipag-usap. So, the second poem is My First Inspiration or Mi Primera Inspirasyon noong 1874. So, isinulat ito ni Rizal when he is in 3rd academic year noong nag-aaral siya sa Ateneo noong 1874 bago siya mag-turn into 14 years old. So, isinulat ito ni Rizal to honor his mother sa birthday nito para ipakita yung pagmamahal at pagpapahalaga niya sa kanyang ina dahil sa lahat ng sakripisyo at pagsisikap nito para sa kanya. So, parang yung message nito is, or yung ng tula is yung parang gusto nitong ituro sa atin na kailangan ang una nating maging inspirasyon is yung mama natin or yung ina natin dahil sa lahat ng sakripisyo na binibigay ng mama natin para sa atin. So, the third poem is Felicitation or Felicitasyon. So, isinulat ni Rizal yung poem na to in year of 1875 at his age of 14 years old noong siya ay nag-aaral pa sa Ateneo. And isinulat niya yung poem na to para i-congratulate yung brother-in-law niya na si Antonio Lopez na asawa ng kanyang kapatid na si Narcisa. So sa poem na to, parang ang gusto nitong sabihin sa atin is kailangan nating i-appreciate or i-recognize yung mga good deeds na ginagawa ng ating kapwa, especially kapag yung family members natin. And dito sa tula na to, parang pinapakita niya rin yung pagmamahal niya sa kanyang lupang sinilangan. The next poem is The Embarkation, a hymn to Ferdinand Magellan's fleet. So, pinaniniwalaan na yung poem na to, ito yung kauna-unahang poem ni Rizal na nabasa in public program na ginanap din sa Ateneo. And yung hymn to Magellan's fleet is talk about yung pag-alis ni Ferdinand Magellan, na kung saan si Ferdinand Magellan is ang kauna-unahang taong nag-colonialize sa Philippines. And yung kaya niya sinulat to kasi nga si Rizal is kilala siya sa kanyang pagiging mapagmahal sa kanyang bayan and sa pagiging historical awareness niya. Kaya ginamit niya yung boses niya sa pamamagitan ng tula para ipagmalaki or ma-share sa yung history sa sambayan ng Pilipino. The next poem is And he is Spanish, Elcano, the first to circumnavigate the world. So, yung tulang ito is patungkol kay Juan Sebastian Elcano na kanang kamay ni Magellan
na nag-take over noong siya ay namatay sa Mactan dito sa Pilipinas. So, parang yung poem na to is parang dinidescribe niya yung yung parang sinasabi dito sa tula na ni Rizal na si Juan Sebastian Elcano ang unang-unang naka-travel ng buong mundo. And parang na-describe niya din dito sa tula na to yung journey ni Juan Sebastian Elcano dito sa Pilipinas and yung katapangan ni Juan Sebastian Elcano na handa siyang ibuwis yung buhay niya para lang matravel talaga yung buong mundo, and kahit na mayroong malalakas na bagyo, malalakas na hangin, malalakas na alon yung humahampas doon sa ship nila, ay hindi talaga sila nagpatinag at tinuloy pa rin talaga nila yung pag-travel sa buong mundo. Pero yung historical research na to nung time ni Rizal is nakorek siya sa lumang paniniwala na si Sebastian Elcano yung unang nakaikot ng buong mundo. So ngayon yung karangalan is ibinibigay na kay Magellan kasi nga siya yung nakarating sa Pilipinas noong 1521, kaso nga lang namatay siya doon dito sa Pilipinas sa Mactan. The Battle, Orbistondo, Terror of Jolo. So, yung poem na to is reflection siya ni Rizal dahil nga si Rizal is mahilig siya sa history. So, yung poem na to is about pagpupuri niya kay Orbistondo dahil sa pagiging successful niyang pakikipagdigma laban sa mga Muslim. So, yung poem na to is dito sinalaysay ni Rizal kung paano natalo ng Great Warrior yung Muros under Sultan Mahumat ng Solo. Tragedy of Saint Ostis. So, isinasalaysay dito sa poem na to yung tragic story ng buhay ni Saint Ostis. So, yung manuscript ng poem na to is hindi na siya nag-i-exist kasi nga pinaghihinalaan nila na nasira ito ng World War II dahil sa pambobomba. Gayunpaman, na-publish naman yung poem na to sa isang magazine which is yung Kultura Social sa Ateneo. In Memory of My Town. So, isinulat to ni Rizal noong 1876 noong siya ay 15 years old na nag-aaral pa siya sa Ateneo. So, yung tulang ito ay isinulat niya sa kanyang beloved town which is Calamba, Laguna, and dito sa tula na to isinalaysay niya yung mga memories niya, yung mga time nung siya ay inosente pa, at saka isinulat niya to para kahit pa paano ay maibalik niya or mabalikan niya yung mga gawain niya nung siya ay bata pa, yung mga pakiramdam na siya ay napakasaya at napaka-inosente pa. Intimate alliance between religion and good education. So, sa poem na to, naniniwala si Rizal na mayroong ugnayan or relationship between education and religion. So, yung poem na to is isinulat ni Rizal at the age of 15 when he was studying at Ateneo. So, binibigyang diin ni Rizal dito sa poem na to yung kahalagahan ng relihiyon sa edukasyon. Kasi, para kay Rizal, ang edukasyon na walang Diyos ay hindi maituturing na tunay na edukasyon. And yung relihiyon daw ang nagsisilbing gabay sa edukasyon. Education give luster to the motherland. So, sa murang edad ni Rizal is nagpakita si Rizal ng mataas na pagpapahalaga sa edukasyon. Kasi naniniwala si Rizal na ang edukasyon ay mayroong significant role sa pag-unlad at sa kapakanan ng isang bansa. So, parang gamit ang tulang ito na isinulat niya, ini-encourage niya yung mga Filipino na magkaroon ng edukasyon para maabot yung pangarap nila at para mapaunlad din ang ating inang bayan. The Captivity and the Trump, Battle of Lucena, and the Imprisonment of Boabdil. So, at the age of 12 ni Rizal, nabasa ni Rizal ang El Ultimo Abencerraje, isang pagsasalin sa Espanyol ng nobela ni Chateaubriand na in English is Leader Near Des Advencerejas. Ito ay kwento ng huling miyembro ng isang taniyag na pamilya
sa Muslim Kingdom of Granada noong 15th century, na kalaunan ay ito yung naging inspirasyon ni Rizal para gumawa ng tula, which is yung The Captivity and the Triumph, Battle of Lucena and the Imprisonment of Boabdil. So, sa tula na to, inilalarawan ni Rizal yung pagkatalo at saka pagkabihag kay Boabdil na huling Moorish na sultan ng Granada. Triumphant entry of the Catholic monarch into Granada. So, yung tulang ito ni Rizal is related siya sa matagumpay na pag-entry ni Ferdinand and Isabella. Ito yung most Catholic kings ng Spain sa city ng Granada noong 1492. So, yung entry na to is one of the most powerful symbolic na pangyayari sa history ng Spanish. The Heroism of Columbus. Isinulat ito ni Rizal noong December 1877 during his academic year doon sa Ateneo. So, yung poem na ito is papuri niya kay Columbus na siyang nakatuklas sa Amerika. Columbus and John II. So, isinasalaysay dito sa tula na to kung paano napalampas ni Haring John II ng Portugal ang katanyagan ng kayamanan dahil sa kabiguan niyang tustusan ang inaasahang ekspedisyon ni Columbus sa Bagong Mundo. Great Solace and Great Misfortune. So, ito ay isang legend na talata patungkol sa kalunos-lunos na buhay ni Columbus. Si Columbus siya yung nakatuklas ng Amerika. Ang nangyari kasi kay Columbus, isa sa tragic na pangyayari sa buhay niya is yung namatay yung anak niya na dalawa, si Diego and si Ferdinand, and yung kapatid niya na si Diego din yung pangalan, and yung mga tauhan niya. After ng funeral ng mga kamag-anak ng pamilya niya is namatay din siya, and yung pagkamatay niya is dahilan ng pagkamatay niya is siya ay nasunog. A farewell dialogue of the students on Diálogo Alusive a la Despedida de los Colegiales. Sa tula po na ito this was the last poem na kung saan po isinulat po ni Jose Rizal sa Ateneo, na yung mga teachers niya po is na-amaze sa kanya sa paggawa niya ng tula na ito. And ito rin pong tula na ito is yung tula niya ng pamamaalam para po sa mga kaklase niya, at ito rin po is yung padispedida. Isinulat niya po itong tula na ito bago po siya graduate sa Ateneo. Child Jesus or El Niño Jesus, November 1875. Noong panahon po nung nag-aaral pa si Rizal, 14 years old po siya nung isinulat niya yung tula na El Niño Jesus or Child Jesus. Sa tula po na ito, pinapakita niya po doon or ini-express yung devotion as a child to Catholicism. Poem na ito is an octave reel and a short poem din po na ginawa ni Rizal. To the Virgin Mary, ala Virgin Maria, to Our Lady of Peace and Good Voyage. Ito naman po ay isang undated poem na kung saan religious writing din na ginawa ni Rizal para po sa pagpuri sa Virgin Mary o sa Mother ni Jesus Christ. The Philippine Youth, a la Juventud Filipina, November 1879. Isa ito sa mga winning poem ni Rizal noong 1879. Nag-submit si Rizal ng entry niya sa literary contest na hawak ng Liceo Artistico Literario or Artistic Literary Lyceum of Manila Society for Literary Men Artists. At the age of 18, sinulat po ni Rizal itong artwork na kung saan sinasabi niya na makiusap sa mga Pilipino na bumangon mula sa katamaran. Abid El-Aziz, Y. Mahoma, December 1879. This epic poem was written by Jose Rizal noong 1879. Diniklara naman ito ng isang Manuel Fernandez noong gabi ng December 8, 1879 bilang parangal sa patronis ng Ateneo. Dahil kasi
Kada kasi dito naalala rito yung pakikibaka ng mga Spaniards at mga Moors sa Spain. The Philippines, February 1880. Ito naman po is very nationalistic o makabansa na tula na isinulat ni Jose Rizal. Ito po is para magsilbing paalala po para sa ating mga Pilipinos na mahalin po natin yung ating sariling bayan o atin pong motherland. AIMRP, Pablo Ramon, 1881. Ito naman pong tula ay para po kay Pablo Ramon. Siya po ay rektor ng Ateneo na naging mabait at tumulong kay Rizal. Naisulat po itong tula ni Rizal nung okasyon ng rektor. Si Pablo Ramon po ay isa sa tumulong po na pumili kay Rizal ng magandang career. Goodbye to Leonor, 1882. This poem is isinulat ni Rizal para kay Leonor nung umalis sa Spain si Rizal noong 1882. Si Leonor is 13 years old nung una niyang makita si Rizal. Si Leonor ay childhood sweetheart ni Rizal. Hindi sumang-ayon yung mga magulang ni Leonor sa relasyon ni Leonor at ni Rizal. Kaya yung ginagawa na lang nila is yung way po nila ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa is nagsasend na lang sila ng letters tapos mga litrato po ng bawat isa sa kanila. They asked me for verses, me, Pedin versus October 1882. Si Rizal ay naging member ng Circulo Hispano-Filipino o Hispano-Philippine Circle. Ito yung mga society o lipunan ng mga Spaniards at Pilipino sa Madrid sa pagsalubong ng bisperas ng bagong taon ng mga Pilipinong Madrid na ginanap noong 1882. Nung araw na iyon, pinahayag yung sinulat niyang tula na Mipedin versus ito ay kanyang sinulat dahil sa request ng mga member ng lipunan. Noong March 31, 1889, itong tula ay na-publish sa La Solidaridad. To me, COYR 1883, si Rizal ay gumawa ng tula na pinamagatang To me, COYR para ipahayag yung paghanga niya kay Consuelo Ortega Y. Perez, ang magandang anak ni Don Pablo Ortega Y. Rey. Gayunpaman, hindi na tinuloy ni Rizal yung nararamdaman niya para sa babae kasi nung time na engaged pa rin siya kay Leonor Rivera at yung kaibigan niya na si Eduardo Dilit ay seryoso yung nararamdaman para kay Consuelo. The Flowers of Heidelberg a Los Flores, the Heidelberg, April 1886, and 1887, 25 years old na si Rizal nung makomplete niya yung specialization niya under sa kilalang professor na si Prof. Otto Becker sa University of Heidelberg. In a spring, flowers blooms along the land of Neckar River. It reminded kasi ito kay Rizal sa garden ng kanilang tahanan sa Calamba. Sa pangungulila ni Rizal nung Tagsibol noong 1886, gumawa siya ng magandang tula na nagpapahayag ng panalangin para sa kapakanan po ng kanyang sariling lupain. The Song of Maria Clara, 1887. This poem po is part ng first novel ni Jose Rizal na No Limitang Hire. Dun sa novel is isa sa main character niya is si Maria Clara. So, sinasabi po dito na pilit po na yung kahilingan ng mga kaibigan niya na si Rizal ay gumawa ng magandang kanta na may saliw ng alpa. About po ito sa kanta na sinasabi na it Rizal signifies na si Maria Clara is yung sinasabi doon na si Maria Clara daw yung pagmamahal niya sa kanyang bayan is mas nagbibigay ng kulay sa lahat ng iba pang mga nakikita niya.
Hymn to Labor, 1888. Sumulat ng tula si Jose Rizal na Himno al Trabajo. Bago siya umalis ng Calamba noong 1888, itong tula ay request ng isang kaibigan mula sa Lipa, Batangas. Gusto kasi nilang yung isang hymn para gunitain yung pagtaas ng lipa mula sa bayan at maging lungsod noong January 1888. Ang tula na ito ay dedicated sa mga masisipag na mga tagalipa. Ang poem is nagko-consist ng lyrical na conversation ng mga lalaki, asawa, dalaga at mga anak. To my muse, Ami, 1890. It was against a background of emotional agony and Brazils. This poem is Rizal's expressed gratitude to his muse for guiding and inspiring his creative endeavors. Describe po dito ni Rizal na ang muse is yung someone na who will fill his mind with thoughts, ideas, and poetic imaginary. Kundiman, 1891. The word kundiman ay isang traditional Filipino love song na karaniwang ginagamit ng isang lalaki kapag maghaharana siya sa isang babaeng nililigawan niya. Ang kundiman naman ni Rizal ay isang tulang nagpapahayag ng kanyang matinding pagmamahal sa inang bayan. So, sa verses na makikita natin sa ginawa ni Rizal na tula, ito ay optimistic na gusto niyang makakalaya ang Pilipinas sa hindi pagkakapantay-pantay. Ang kundiman din ni Rizal is a powerful expression of love, loyalty, and hope for the Philippines. So now let's talk about the poems that also written by Rizal. It is entitled Water and Fire or El Agua y el Fuego in Spanish. Sinulat ni Rizal ang tula na ito noong 1891. Then, ang tula pa rin na ito ay maikling composition na kinopya galing sa novel na El Filibusterismo sa kabanata na El Coberta. So, familiar naman po tayo, di ba, sa novel na to. Then, sa tula na to, na Water and Fire rather, sinulat ni Rizal yung dream niya para sa Pilipinas. At syempre, ito ay yung kalayaan at ang pag-unlad ng Pilipinas. At ginamit niyang example ng mga yan is tubig at apoy. Yung dalawang magkabaligtaran na force sa kalikasan. Ang tubig na humahalimbawa sa kalma at tahimik na kalagayan. So yan po yung halimbawa ng tubig. Then, nakino-compare sa apoy na humahalimbawa sa matinding kalagayan at init. In summary po, ang tula ay nagpapakita na kahit na ang tubig at apoy ay magkaiba, maaari pa rin silang magkasundo at magsama-sama. Ano na lang kaya yung tao, di ba? So, ayun po ang gustong iparating ni Rizal. Is kahit na magkakaiba ang lahi natin, maaari pa din tayong magsama-sama, magkasundo, magtulungan para umunlad ang ating bayan. Next is a poem that entitled To Josephine na sinulat ni Rizal noong 1895. So, sa tula, ipinakita ni Jose Rizal yung paghanga at pagmamahal niya sa isang babaeng Irlandista. So, it means dahil lang pala itong babae na to na which is si Josephine. Tapos sabi dito, when Josephine temporarily left the tent to accompany Taufer to Manila, si Taufer siya yung lalaki na nag-adapt kay Josephine pagkatapos mamatay ng mama niya sa panganak. So sabi dyan, binigay ni Rizal sa kanya ang maikling tula na ginawa niya na nagpapakita na siya ay talagang tinamaan or nagkagusto dito kay Josephine. Yun na yung sinasabi ko na title ng tula na To Josephine. Nakasulat sa tula na to na ipinakita ni Rizal ang paghanga sa ganda ni Josephine na kino-compare niya sa magandang bulaklak na nagiging cause ng kilig niya. Nakasulat din sa tula na sinisigurado din niya na kay Josephine na kahit saan daw siya magpunta is mananatili ang pagmamahal niya at paghanga sa kanya. So, ayan. Next naman po is yung poem that entitled Hymn to Talisay. Sabi dito, Rizal conducted his school at his home in Talisay, near Dapitan,
where he had his farm and hospital. So, ibig sabihin, mayaman pala talaga itong si Rizal kasi meron siya sariling farm, meron siya sariling hospital, then teacher pa siya. Then, sabi dito, sa ilalim ng isang punong talisay daw madalas na nag-iipon ng mga estudyante niya. So, para siguro yun yung kinaklasihan nila. Ginawa niya itong hymn na to para sa mga mag-aaral upang meron silang kantahin. Additionally, nagtuturo din pala si Rizal sa kanila ng rights about kung paano ipaglaban yung mga karapatan nila at kung ano ang mga karapatan nila bilang isang tao. Ito naman yung nilalaman ng kanta sa hymn na Tutalisay, hymn Tutalisay. Sa first paragraph, binanggit ni Rizal yung ganda ng talisay at kung paano ito nagbibigay ng comfort or aliw sa mga mata niya. Ito yung pinagtitipunan ng mga estudyante, yung sinasabi kong kinaklasihan siguro nila ng mga estudyante niya. Then, sa second paragraph naman, ipinakita niya yung pagmamahal niya sa bayan, pati na rin sa mga kababayan niya by giving appreciation to the Philippines culture and history. Sa pinakahuling paragraph naman, sinulat niya na even malayo siya sa bayan niya, hindi pa din daw mawawala or magbabago ang pagmamahal niya dito. So, sa ganitong paraan, ipinakita ni Rizal yung pagmamahal niya sa Pilipinas at sa kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng tula. So, next naman is tula pa din siya nagawa ni Rizal or sinulat ni Rizal na may title na Retreat or Mi Retiro in Spanish. Sabi dito, upon the request of Doña Teodora, Jose Rizal came up with a beautiful poem. The poem was sent to his mother ng 1895. So, ibig sabihin si Doña Teodora, yung mother ni Jose Rizal, is nag-request ng poem sa kanya na gumawa nga na itong tula. Tapos, sabi dito, pinuri itong tula na to ng mga critics as his best work in literature. So, ibig sabihin, maganda talaga itong tula na nagawa niya, na may retiro or may retreat. Ito, yung tula na to, ito ay tungkol sa kanyang pag-alis sa mundo ng mga tao at pagtungo sa isang lugar na tahimik at mapayapa. Siguro kasi that time, naguguluhan or na-stress si Rizal. Kaya gusto niyang magmuni-muni sa tahimik na lugar. So, kaya tayo, di ba, kapag na-stress tayo, gusto natin sa tahimik na lugar, yung makakapag-unwind tayo. So, tapos sabi dito, inilarawan niya ang kasiyahan na sa pagkakaroon ng oras upang mag-isip at magpakakalma ng kanyang kaisipan. Nakasulat din sa tula ang kagustuhan niyang magkaroon ng panahon para sa sarili niya at makapaglathala ng kanyang mga gawain. Kasi nga, busy siya palagi, di ba? Hindi niya na siguro ma-manage yung mga dapat niyang gawin. Hindi niya na mapagsunod-sunod. Kasi nga, di ba, may farm siya, may school pa, then teacher pa siya. Kaya siguro naisipan niyang gawa ng tula. Yun, since nag-request din yung mama niya. Additionally, sabi dito, ang tula ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng panahon para sa sarili. Of course, importante talaga yung magkaroon ka ng panahon sa sarili mo para mapanatili yung kaligtasan at kasayahan sa buhay. Tama nga naman, 'di ba? Para maiwasan ang depression, kailangan din nating magliwaliw at kalimutan minsan yung mga problema natin. So, next naman po is tula pa rin na may title na El Canto del Viajero in Spanish or Awit ng Naglalakbay in Tagalog. So, sinulat ito siya ni Rizal noong 1896. Sa tula na ipinakita ni Rizal, ang kanyang pagmamahal sa bayan at ang kanyang paghahangad na makapamuhay sa isang malaya at payapang lipunan. Kasi nga that time, Spanish pa yung namamahala sa kanila. So, ibig sabihin, wala pa silang kalayaan sa kung anong gusto nilang gawin. So, sa tulang ito, gusto ni Rizal na iparating yung mga saloobin niya tungkol sa kanyang bayan or sa atin. Na sa nakikita niya noon, na ang kalungkutan at kahirapan, pero kahit na gano'n, hindi naging hadlang sa kanya para magpatuloy sa kanyang buhay at hanapin yung liwanag
sa kabila ng kadiliman. So, siguro yun yung parang pag-asa, di ba? So, bilang isang traveler, handa siyang harapin yung mga challenges sa buhay. Siyempre, dapat ganun talaga. Handa kang harapin kahit gaano pa yung kahirap. Kaya sa pamamagitan ng tula na to, gusto ni Rizal na iparating sa kanyang mamabasa or sa atin na hindi hadlang ang mga pagsubok at kahirapan sa pagtahak sa landas ng buhay. Kailangan lang na patuloy na magpakatatag or maghanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman at magpatuloy sa paglalakbay kahit ano pa ang mangyari. So, ayun, kagaya sa ating mga estudyante, kahit na mahirap, dapat ipagpatuloy pa rin natin kasi nga, para makapagtapos tayo, di ba? Kasi yun naman talaga yung goal natin. Yung makapagtapos tapos at makatulong sa magulang. So, next naman po is tula pa rin siya na sinulat ni Jose Rizal na may title na My Last Farewell or Mi Ultimo Adios in Spanish. Yung tula na to ay tinuturing na isa sa mga pinakasikat na tula ng pambansang bayani. Then yung kaibigan ni Rizal na si Mariano Pons, yung nagbigay ng title sa tula na Mi Ultimo Pensamiento in Spanish, then in English naman is My Last Thought, na sa huli ito ay tinawag na My Last Farewell or Mi Ultimo Adios. So kasi dati yung tula na to is untitled kasi pinangalanan or nilagyan ng title ni Mariano Pons. So sabi dito, ang tula na ito is tungkol sa huling pamamaalam sa mga mahal niya sa buhay ni Rizal at sa kanyang bayan bago siya bitayin ng mga Kastila noong December 30, 1896. Si Jose Rizal ay nagpakita ng pagmamahal at dedication sa ating bayan. So, kinikilala niya na marami ng ibang tao ang nag-alay ng buhay para sa bayan dati sa gitna ng digmaan at handa rin daw siyang gawin yun para ipagtanggol yung bayan natin. So, ayun. Pinakita din niyang yung kanyang mga pangarap para sa Pilipinas na inaasahan niyang magiging isang maunlad at marangal na bansa. Sa kabuuan, yung tula is nagpapakita ng katapangan at pagmamahal ni Rizal sa kanyang bayan at sa kanyang mga kababayan. Additionally po, ang Mi Ultimo Adios ay ipinapalagay na sinulat nung gabi bago ang pagbitay kay Jose Rizal noong December 30, 1896, nabanggit ko na kanina. So, ang pamilya Rizal nag-reproduce sila at nag-distribute ng mga copies ng itong ginawa niyang tula or letter. At pinadala ang mga kopya sa mga kaibigan ni Jose Rizal sa bansa at sa ibang bansa para siguro ma-inform sila sa nangyari kay Rizal. So, next naman po is poem written by Rizal that entitled A Fragment or a poem that has no title. Sabi dito, this short poem or Rizal has no title. Itong tula na to ay nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa Diyos dahil sa pagpapagaan sa kanya sa oras ng kanyang mga suliranin. If ever may problema siya, ganun, na papagaan yung problema kasi siguro nagpipray siya. Sa tulay, pinakita din niya yung pasasalamat sa Diyos dahil sa chance na ipinanganak siya sa isang marangal at magandang pamilya at sa pagiging bahagi ng isang mayamang bansa. Sobrang thankful niya kasi napunta siya sa bansa natin. Totoo naman, di ba, mayaman talaga yung bansa natin. So, sabi din dito sa tula, ipinakita ni Rizal ang fleeting nature of pleasures or panandaliang kasiyahan ng buhay din. Pati na rin ang kahalagahan ng pagpapahalaga ng mga alaala at pangarap. So, ginamit niya ang metaphor ng isang matamis na tula na kapag binanggit na maaaring magpakita ng espiritu pero sa huli ay nawawala rin. Ganon din ang amoy ng mga bulaklak and music, kiss and smile. After nun, naglalahaw na. Sila yung mga temporary na nag-i-exist lang sa mundo ng physical kahit na ganon. Ipinakita ni Rizal na hindi ang mga alaala ng nakaraan ang magiging cause ng sadness,
kundi ang pagkawala ng pangarap at pag-asa. Ang mga alaala na nagbibigay ng liwanag ay nagbibigay inspirasyon at bumubuo ng mas magandang kinabukasan. So, ayan, next naman po is sculptures made in Athenaeus. So, ayan, sabi po dito, unang inukit ni Rizal is yung Virgin Mary. Inukit niya ito sa batikuling kahoy. Tapos, yung batikuling kahoy na ito is kasama sa list ng mga matitigas na kahoy sa Pilipinas. Sa pag-ukit nitong Virgin Mary, yung ginamit ni Rizal is yung pocket knife niya or lanceta. Ito yung folded na knife, yung maliit ang siguro maganyang kahaba. So, sabi din dito, yung statue na Virgin Mary is may taas na 7 inches. Then, sabi dito, nung nakita ng Blessed Father, na-amaze siya at the beauty and the grace of the image. So, sa ngayon, yung Virgin Mary na inukit ni Rizal na ito is nasa National Museum na ng Pilipinas. So, then, next naman is, sabi dito, na-impress si Father Leonard sa sculptural talent ni Rizal. Siguro nakita niyo yung ginawa ni Rizal na Virgin Mary. Nagandahan siguro siya. So, kaya nag-request siya na umukit ulit si Rizal at ito na yung image ng Sacred Heart of Jesus. Then, sumunod naman si Rizal. Tapos mga ilang araw lang, natapos niya kaagad yung Sacred Heart of Jesus. Then, pinakita niya yun kay Father Leonard at binigay niya yun. Then, syempre, nagpasalamat itong si Father Leonard kay Rizal. Itong statue pala na to is may taas na mga 9 inches at yung ginamit niya sa pag-ukit nito is yung pink knife. Ito yung kagaya sa Virgin Mary, sabi ko rin, yung defold na maliit na kutsilyo. Tapos, inukit niya sa batikuling kahoy din. Like nung sa Virgin Mary. So, dadalhin dapat ni Father Leonard itong inukit ni Rizal sa Spain. Kaya lang, nakalimutan niya since naiwan na din naman itong inukit ni Rizal, ni Father Leonard, kinuha na lang yun ng mga students na nakatira sa loob ng Ateneo, yung mga boarders. Tapos nilagay nila doon sa may front ng pinto ng dorm nila. Then doon na yun siya tumagal ng ilang years. Itong statue na to, ito yung nagpaparemind sa lahat ng Athenian kay Dr. Rizal na siya ang pinakadakilang alumnus ng kanilang alma mater. Then, yung image na ito ngayon ay nasa National Museum na din ng Pilipinas. Like nung sa Virgin Mary. So, magkasama sila doon ngayon sa National Museum ng Pilipinas. So, ayan. Next naman po is painting made in Athenaeus. So, nakikita nyo naman sa taas, di ba? Yung painting or sketch. So, ayan. Ito yung sketch ni Rizal na wala siyang suot na damit. Based on my research, yung sketch na to na ginawa ulit sa Life, Lineage, and Labors of Rizal ni Austin Craig 1913 is pinaniniwala ang nawala or nawasak noong 1945 sa battle na for Manila. Sabi dito, pinadala raw ni Rizal yung picture na to sa kaibigan niya na Austrian teacher na si Ferdinand Blumentritt. Para malaman niya daw or mamukhaan niya kung magkita silang dalawa sa susunod. That time daw is nasa edad na 25 years old na raw nun si Rizal. Then may pa-message din doon sa sketch na pinadala niya kay Blumentritt. Yung nakalagay doon is selfie enclosed is a sketch of myself that I am sending you as an advance. Sabi niya pa, may pagkahawig daw ito sa akin pero hindi ako sigurado kung meron nga talaga. If ever daw na magkaroon siya ng magandang pictures, itong si Rizal, ipapadala niya daw to kaagad doon sa kaibigan niyang Asturian. So, additionally, sinabi niya rin na meron daw siya doon meron siya mga pictures doon pero mga niretoke o di kaya kinuha na, edited na. Yun yung sabi ni Rizal doon sa message doon na nakalagay sa sketch or painting. So, last po ng part ng report namin is first romance ni Rizal.
Sabi dito, 14 years old si Segunda Katigbak nung na-inlove si Rizal sa kanya habang si Rizal naman is 16 years old. So, ibig sabihin, ahead si Rizal kay Segunda Katigbak ng 2 years. Nagkakilala sila dahil sa magkaibigan nitong si Mariano at saka si Rizal. Nung time na bumisita si Rizal sa lola niya, nandoon rin si Segunda Katigbak. Then, si Olympia is kaibigan ni Segunda Katigbak na kapatid rin ni Rizal. Silang dalawa is estudyante ng Concordia College. Binibisita siya ni Rizal bawat linggo kung saan mas nagkakilala si Segunda at saka si Rizal kaya mas lalong naging malalim yung pagmamahal nila sa isa't isa na nagsimula sa love at first sight. So, kaya lang, sa kasamaang palad, si Segunda Katigbak is ikakasal na sa kay Manuel Luz. Then, yun, kahit na alam ni Rizal na gusto din siya ni Segunda, hindi pa din siya nagtapat kasi nga, itong si Jose Rizal is mahiyain, shy type na klase ng tao. So, ang muling pag-uusap nila is nung Thursday, December 1877. Nung nagsimula na ang bakasyon sa Pasko, bumisita siya dito kay Segunda Katigbak para magpaalam dahil nga uuwi na siya sa Calamba kinabukasan. So, ayun sabi dito, first Truman is ruined by his own shyness and reserve. So, ayun, sabi ko nga, di ba kanina, kahit na meron ng mga pinapahiwatig si Segunda kay Rizal na gusto siya nito, di niya pa rin yun tinuloy kasi nga mahiyain siya. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Aristides Doblado, ang inyong reporter para sa Chapter 5, Medical Studies in University of Santo Tomas sa taong 1877 hanggang 1882. Pagkatapos nga mag-aral ni Rizal sa Ateneo sa kursong Bachelor of Arts, ay nag-enroll siya sa University of Santo Tomas noong April 1877 sa kursong Philosophy and Letters sa dalawang kadahilanan dahil gusto ito ng kanyang ama at pangalawa, hindi niya pa alam kung ano yung gusto niya maging. At dahil Philosophy and Letters ang kanyang kinuhang course ay inaral niya ang Cosmology, Metaphysics, Theodicy, and History of Philosophy. Ngunit lumipat si Rizal ng medical course sa kadahilanang maubulag na ang kanyang ina dahil sa katarata at dahil na rin sa payo ng kanyang butihing guro sa Ateneo na si Father Pablo Ramon. Natapos naman ni Rizal ang kanyang vocational course na land surveying sa Ateneo habang siya ay nag-aaral ng medical course sa University of Santo Tomas noong taong 1878. At sa parehong taon ay naipasa rin ni Rizal ang final examination ng land surveying course. Ngunit hindi naibigay sa kanya ang titulo dahil siya ay underage. Naibigay kay Rizal ang titulong Land Surveyors and Assessors Degree noong November 25, 1881. Dumako naman tayo sa usapang pag-ibig ni Rizal noong siya ay nag-aaral sa University of Santo Tomas. Leonor Orang Valenzuela, anak nila Kapitan Juan Ensarday Valenzuela. Nakilala ni Rizal noong siya ay nag-aaral pa sa University of Santo Tomas dahil sa magkalapit lang ang kanilang boarding house. Niligawan siya ni Rizal sa pamamagitan ng invisible ink o ang pagsulat gamit ang tubig alat at ang magbabasa nito ay tatapat lamang sa lampara upang mabasa. Si Leonor ay isang medical student sa Calamba, Laguna, matangkad na babae at may maharlikang tindig. Tumagal lamang ang kanilang relasyon ng 1 taon. At ang sumunod naman ay si Leonor Rivera, ang great love ni Rizal. Si Leonor Rivera, ang anak ng may-ari at tinutuluyang boarding house ni Rizal,
At si Rizal ay nabighani sa kagandahan ni Leonor. Umabot ng 11 years ang kanilang pagmamahalan. Good day, everyone. My name is Saraline Batoy from BSBA FM 2B. I am one of the reporters of the topic about Dr. Rizal's medical study at University of Santo Tomas. In this video presentation is an additional information to one of the reporters of this topic. Medical study at University of Santo Tomas 1877 to 1882. UST or University of Santo Tomas was founded in the year 1611. It is one of the primary school of European learning in the East and pride of Dominican order. In this university, Rizal studied cosmology, metaphysics, theodicy, and history of philosophy during his first term in the UST. After completing his first year, Rizal decided to take up medicine as his university course. This change of heart was due to two factors. Father Ramon Pablo, rector of the Ateneo, had advised him to pursue the course Rizal owed to her to become a doctor and cure her condition. While Rizal is studying at UST, he is also studying in Ateneo. He took the vocational course leading the title of Perito Agrimensor. He excelled in all subjects in the surveying course, obtaining gold medal in agriculture and topography. Vocational courses: agriculture, commerce, mechanics, and surveying. Rizal's performance at University of Santo Tomas was not excellent as his time at Ateneo. His grades after shifting to medicine had suffered as well. Unfortunately, Rizal was not happy at UST, and this reflected on his grades. There were three main factors that contributed to his unhappiness at the university, namely: first, the Dominican professors were hostile to him. Second, the Filipino student suffered discrimination. Third, the method of instruction at UST was absolute and repressive. That's all. Thank you. Rizal had several significant romantic interests in his life. Noong si Rizal ay umibig at nagkaroon ng karelasyon kay Segunda Katigbak, si Segunda Katigbak ang kauna-unahang naging karelasyon ni Rizal. Lubos na ang mga si Rizal sa kaakit-akit itong mga mata. Ngunit hindi napunta ang kanilang relasyon sa kasalan dahil sa mga kadahilanan, kabilang dito ang mga inaasahan ng lipunan at hindi pagpayag ng pamilya. Si Leonor Orang ay isang estudyante mula sa Calamba, Laguna, isa sa mga naging karelasyon ni Rizal. At si Leonor ay isang matangkad na babae. At ang kanilang pag-iibigan ay nakaharap sa mga hamon dahil sa hindi pagpayag ng ama sa pamilya ni Leonor. Gumamit si Rizal ng pinakikitang tinta para mapatunayan niya ang pag-ibig niya kay Leonor. Ang kanyang pagnanasa para sa kapwa Segunda Katigbak at Leonor Valenzuela ay isang patunay ng mga damdamin at pakikibbaka sa kanyang hinaharap. Bilang isang makabayan at makakasintahan, si Leonor Vera, born in Camiling, Tarlac on April 11, 1867, she was a student at La Concordia College. Si Leonor ay magandang babae na may malambot na katangian, katulad ng isang namumulaklak.
na bulaklak. Si Leonor ay mabait. Sina Rizal at Leonor ay may malapit na at matalik na relasyon na kanilang tinatago sa kanilang magulang. During this time, Rizal is dead at Casa Tomasina, number 6 kay Santo Tomas and Intramural. The love story of Rizal and Leonor Rivera ay isang patunay sa pagiging komplikado ng ugnayang personal at pamilya sa pagkikibaka ng Pilipinas para sa kalayaan mula sa kolonyal na paghahari ng mga Espanyol. Certainly, the Bintod Pilipina or the Youth, isang makabuluhang tula na sinulat ni Rizal. In 1879, nagsagawa ng patimpalak. Ang patimpalak na ito ay nag-imbita ng mga batang Pilipino upang ipakita ang kanilang mga talento. Isa sa mga kasali rito ay si Rizal, na nagsumiti ng kanyang tulang Juventud Pilipina. Ang Juventud Pilipina ay isang tula ni Rizal na nagwagi. Pinaparating ni Rizal na ang kabataan ang pag-asa at pagpababago ng Pilipino. This poem at nag-umahingangaw sa mga mithiin at hangarin ng sambayanang Pilipino para sa kalayaan. The poem Juventud Pilipina ni Rizal ay patunay na naniwala si Rizal sa potensyal ng mga kabataan. Jose Rizal, the renowned Filipino national and writer, sa kanyang mga nagawa, nung tangi ang kanyang mga sinulat na tula at Zarzuela, isang Spanish musical drama noong December 8, 1880. Good day everyone, I'm Frederick Alisado. Rizal was freshman medical student at the University of Santo Tomas when he experienced Spanish brutality. This statement says Rizal's encounter or experience the harsh treatment by the Spanish colonial authorization on the Filipino people. Spanish brutality had a profound impact on Rizal's and played a major role in shaping his beliefs and his eventual efforts to promote reforms and freedom for his homeland. His experience at the university contributed to his resolve to fight for justice and freedom for the Filipino. General Primo de Rivera, Spanish governor of the Philippines. General Fernando Primo de Rivera was a Spanish military leader who served as Governor General of the Philippines. During a pivotal turbulent period in the late 19th century, his administration grappled with the rising tide of Filipino nationalism and the intensifying calls for reforms. And while he faced major challenge to maintain control, Primo de Rivera's tenure eventually coincided with the weakening of the Spanish colonial influence in the Philippines, ending in the Spanish-American War in 1898. March 21, 1887, a letter to Bromintree. On March 21, 1887, Rizal wrote a letter to Ferdinand Blumentritt, a professor from Austria, who is also friend. The letter is about what they talk about, including social issues, politics, and education. Rizal's letter explain the belief and perspective on the problems of the Philippines nation and at that time.
So Rizal has a hero. His goal was to have change and development in the Philippines through his writing, and he tried to fight for the freedom and rights of our country.